Hello mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat. So for today's video guys ay magbibigay ako sa inyo ng tips para makontrol nyo yung mga nagtatangka or nagbabalak mangutang sa inyong sari-sari store. So alam nyo naman 'di ba sa panahon ngayon mga kasari na medyo nakakaramdam talaga tayo ng tumal sa sari-sari store dahil madami ng mga nagsisulputan ng mga bagong tindahan sa tabi natin, sa harap natin, sa gilid natin, 'di ba? Sa likod ng bahay natin, ganyan. Maraming mga nakakaisip magtindahan din. So kaya tumutumal sa atin. So tapos andyan pa yung wala ka pa nga masyadong benta tapos uutangan ka kaagad tapos akala mo kung mangutang yung customer, akala mo nag-grocery na, mas malaki pa yung inutang, yung halaga ng inutang niya kaysa sa laman ng kaha mo na benta mo pa lang sa umaga. 'Di ba maraming ganun guys? Madaming makaka-relate. So ngayon guys, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano nyo makokontrol. Kung hindi nyo man maiwasan guys na magpautang, alam niyo naman sa sari-sari store talaga, hindi talaga natin maiiwasan ng hindi magpautang. So ito ay para makontrol lang natin. Una sa lahat guys, ang ginawa ko, bumili ako ng malaking karatula na nakasulat. Ano na siya, laminated na, binili ko lang yata yun sa Lazada, worth 100 plus. Pinaskil ko dito sa pinaka front ng tindahan, sa pinaka makikita talaga na halos naka ano na sa mukha ng customer kapag bibili. So nandyan yung bawal utang, bawal kulang, basta yun guys, yun yung word na yun, ipa-flash ko dito, ayan. So yan yung nakapaskil sa harap ng tindahan. So maraming nakakabasa niyan. Sa pamamagitan niyan, kahit papano guys, napansin ko na medyo umano naman, umokay naman yung mga nagtatangkang mangutang or yung mga alam nilang kulang yung dala nilang pera. Hindi na sila nagbabalak na magpakulang dito sa sari-sari store kasi alam nila na hindi ako papayag. Kahit yan man sabihin natin guys na piso lang, marami nagsasabi piso lang naman, dos lang naman, andyan lang naman ng bahay ko. Hindi ako guys pumapayag. Binabawasan ko, for example, kung sigarilyo, tas kulang yung pera, babawasan namin yung sigarilyo para hindi lang siya magkakulang dito at hindi kami ma-stress. Kasi madaming mga customer guys na nagsasabi na ibabalik ko na lang, mamaya pagbili ko ulit sa'yo. Tapos ilang days na yung nakalipas, hindi ulit pa bumibili sa tindahan mo. So, hindi pa rin nababayaran yung kulang sa sari-sari store mo. Kaya, para maiwasan natin guys, wag na lang tayong pumayag na magkaroon ng kulang. Kaya ayan guys, isang ano yan na nagpa-skill kami dyan, talagang medyo malaki siya. Talagang attractive talaga siya na mababasa talaga. Kahit nga yung mga ibang tao na pupunta lang dito kina mother, nababasa yan ng mga taong dadaan kasi madadaanan nila yan, tapos pinto ni na mother. Nababasa ng mga tao. So, second, siguro para makontrol mo, huwag ka masyadong makipag-usap. Hindi naman yung maging isnabera ka, ganyan. Huwag ka masyadong makipagkwentuhan sa customer. Effective yon mga kasari. Kumbaga kapag bibili sila, bentahan mo lang. Huwag ka na makipagtsikahan. Kasi kapag nakipagtsikahan ka, ganyan, feeling nila, ano na kayo yung kumbaga close na, dun ka nababanatan ng pautang nga nito. Parang ganun guys. Kasi naranasan namin yan dati na, ayun nga, masyado kong mabait sa customer. Kaya, ayun, sinasamantala nila yung kabaitan ng tindera. Kaya, maging control, makontrol din kayo sa sarili nyo na huwag kayong masyadong makipag-close sa customer. Kumbaga, ganun guys, huwag kayong magkwento about sa life nyo, sa pamumuhay nyo, ganyan. Kapag bibili lang, bentahan nyo lang, ganun. Hanggang ganun lang. Parang ang pinaka-relasyon nyo, ikaw tindera, siya customer, yun lang. Walang anything na, alam nyo na, mas lalalim pa doon. Kasi nga, yun yung nagpapaano sa customer na darating yung time na uutangan ka. Effective yun guys. Kontrolin mo talaga yung pakikipag-usap or tsikahan sa customer. Pang third naman, paano mo makokontrol yung mga customer na nagbabalak mangutang sa tindahan mo? Pang third, is prangkahin mo. Kapag nagsabi sa'yo na kung pwedeng makautang, sa sahod na lang babayaran, sabihin mo na hindi pwedeng
utang sa sari-sari store mo kasi pinapaikot mo lang din yung puhunan mo at wala kang malaking puhunan sa sari-sari store. So siguro naman maintindihan naman yun ng customer at hindi na magpupumilit pa. Kasi dito guys, talaga prangka kami dito ni partner kapag ano talaga, bawal talaga utang. Kapag alam namin yung tao ay hindi maganda ang record or hindi alam namin na hindi talaga magandang magbayad, talagang no agad. Pero kapag alam namin yung customer, regular customer dito, kapitbahay lang at magaling magbayad, pinapautang namin. Pero ayun nga, gaya nga ng sabi ko, para makontrol natin at hindi dumami at ma-stress tayo sa utang sa sari-sari store natin. So ayun talaga guys. Ano yun? May tinda po kayong cobra. Cobra meron, dilaw. Ilan? Meron pa isang bote. Wala. 22, yun sa plastic. Ayun na. Ilan? Isa lang. Ano pa? Yes, Malboro. Red? Ilan? Tsaka 12. Piprito. Sakto. So, meron lang bumili guys. Medyo numidilim. Nakalimutan ko na yung sinasabi ko. So, ayun na guys. Naalala ko na kasi binalikan na natin yung video. Nagpapautang kami sa mga magagaling magbayad. Yun, for short. Sa mga good payer. Kapag alam namin guys na makunat ka, ganyan. Tapos medyo may pagkamayabang ka pa, ganyan. Alam namin na may hirapan kaming maningil, no agad. Para hindi na tayo guys ma-stress sa singilan. Kasi may mga customer guys na kapag siningil mo, eto totoong totoo to, kapag siningil mo, sa'yo pa magagalit at kung ano-ano pa ang sasabihin na ikaw ang lalabas na masama. Ganon. Ikaw na nga yung inutangan, ikaw pa yung masama sa mata niya. So, para hindi magganon, magkaroon ka ng bad image, 'di ba mga kasari, kumbaga, para hindi ka masabihan na masama ang ugali, huwag mo talagang pautangin na. Kasi wala naman tayong susuutan pautangin mo at hindi. Masama na ang ugali natin sa mata nila. So, ayun. Ano pa ba? Pang-apat, para makontrol natin, siguro kung magpapautang ka man sa mga ilang customer mo para hindi ka masyadong ma-stress sa limitahan mo yung halaga ng inuutang sa sari-sari store mo. Kumbaga, kung ano lang yung kaya mo, worth 100, 300. Kung hindi mo kaya magpautang ng libo-libo kada isang customer, edi sabihan mo sa kanya na unang utang pa lang, sabihin mo, may limit ang pag-utang dito ha, kapag naka 300 ka na, hanggang doon na lang, hindi na pwedeng dagdagan. Ayun guys, sa paraan na yun, makokontrol mo talaga 'di ba? Kung hindi ka man bayaran ng sobrang tagal na aabot ng 1 month, 2 weeks, ganyan, at least kahit papano 300 lang yung kumbaga kaya mong abonohan. 'Di ba? Kung nawala siya sa puhunan ng tindahan mo, kaya mong abonohan yung 300. Pero kung sa isang tao 3,000, umabot ng 3,000 yung utang, 'di ba? Parang ang hirap abonohan nun, 'di ba? Napakalaking halaga nun. Kaya yun nga, limitahan natin yung mga pinapautang natin kay customer. So, yun mga kasari, yun lang naman yung mga tips ko sa inyo para makontrol nyo yung mga customer na nagbabalak mangutang sa tindahan nyo or kung pinautang nyo na, ganyan. Isa rin na masishare ko sa inyo is hindi naman yung hindi kayo mag-i-smile. Ipakita nyo unang bungad nyo pa lang sa customer na may mga tindera kasi na alam nyo na yung feeling guys na sa mata ng mga customer na parang minamata-mata ka. Huwag ganun guys. Huwag kayong papayag na yung mababa ang tingin sa inyo bilang isang tindera. So, bilang isang tindera, hindi mo naman maano talaga yung madadown yung sarili mo. Malaki kaya ang ambag mo sa lipunan. 'Di ba? Nagbabayad tayo ng tax. 'Di ba? Na napapakinabangan ng mga politikong korap.
hindi napapakinabangan ng mga kapwa natin Pilipino. Yung mga korap na politiko na mayaman na, nagpapayaman pa, kinukuha yung mga binabayad nating tax. 'Di ba? Real talk lang. So, ayun, yun lang guys. Yun lang yung masasabi ko sa inyo na kumbaga maging confident kayo sa sarili nyo na dapat hindi mababa yung tingin nyo sa sarili nyo, ganun, para hindi kayo minamata-mata ng mga customer. Kasi merong mga customer na ang yayabang bumibili lang naman sa sari-sari store mo, akala mo naman, alam niya na guys, tulad kanina, may nagpapaload, niloadan naman agad-agad ni partner, akala mo nagmamadali, ganyan, ang yabang niyang tingnan, nakagayon siya. Tapos pinagmamasdan ko kasi nasa labas ako, nagpapakain ako ng isa naming alaga. Tapos ang bilis niyang magsabi ng numero, akala mo maiiwan na ng eroplano. Meron naman na tamang pagsasabi ng numero na yung ganyan na hindi na maalala siya, tapos na pang-5 numero pa lang yung nagtatype. Ganun guys, parang madaling-madali talaga. Tapos pahiyaw pa magsabi ng numero. Yung mga ganon guys, walang respeto yun sa kapwa. Kaya yung mga ganon dapat binabara, ginaganyan. Kasi kung hindi mo yun yung mga ganon tao, abusuhin ka lang Hindi na uso ngayon ng na mabait. Ano yan? Cash in. Magkano? 5K. Guys, so may nagpapa-cash in. Kaso hindi na kasya yung laman ng natin. Nasa 1K na lang yung laman ng natin cellphone. Kasi panay cash in yung customer. So 5K yung pinapa-cash in, sayang. Pero ganun talaga guys. Yung mga ganung bagay, isipin na lang natin na hindi sa atin nakalaan, yung tutubuin sana natin doon. Sa ibang tao, sa ibang tendera siya nakalaan. So, ayun po mga kasari, yan po ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and a happy selling po sa inyong lahat. So, today is Saturday. Meron pa rin po kaming marami nang bumili ng siomai sa akin kanina. Ayun yung siomai natin. Pa third day na natin na nagsusiomai. Medyo dumadami-dami na yung customer natin guys. Bye!